Nalungkot talaga ang mundo ng tennis matapos nga pong mag-exit ni Alex Yala sa nasabi nga pong patimpalak dahil natalo siya ng kanyang kalaban. Mula kay Lawrence Ronel Brion, sa kanyang Facebook, meron siyang naging kwento. Aniya, 3 agendas, 1 day, and yes, napasama ako sa TV. That day at the NBO, I had 3 simple agendas. Number 1, watch Alex Yala play live. 2, tikman ang NBO version of ng chicken adobo. 3, at ang pinaka-secret agenda, mapansin sa TV. And yes, mission accomplished. Kaya pala pinag-iisipan ko talaga yung eye-catching poster banner na dadalhin ko, hindi lang para suportahan si Alex, kundi para may chance na mapansin sa broadcast. Unfortunately, Alex NBO run came to an end. But what I love most was seeing her lose gracefully, still composed, still respectful, and showing the kind of sportsmanship that makes Filipinos proud. And then, as Alex was making her exit, boom! There I was on TV, proudly holding my banner. So kahit hindi natin nakuha ang win that day, I still walk away with unforgettable memories. Alex Yala Live, Chicken Adobo Challenge, check. NBO TV appearance, check. Not exactly the agenda I planned, but definitely a day I won't forget. Yala Mania is real. Grabe nga kasi ang karisma ni Alex Yala. At sobra din talagang magmahal at sumuporta ang mga Pinoy. Pagkatapos nga ng nasabing exit ni Alex, ano na nga ba ang nangyari? So eto na nga, kamusta na nga daw ba si Kuya na nagtitinda ng adobo? Dahil halos lahat ng Pinoy na nandoon na nanonood, kumakain ng adobo niya, kaya naman sobrang nag-trending talaga ito sa social media. Napakarami pong natulungang mga Pinoy ang pagkapanalo palagi ni Alex sa kanyang mga laban. Lumpia at adobo business, kamusta na nga kaya? Noong tuloy-tuloy pa ang panalo ni Alex Yala sa Toronto, dagsa ang mga Pinoy fans sa National Rank Open para suportahan siya at kasabay nito, mabilis ding nauubos ang Filipino food tulad ng lumpia at adobo. Pero ngayong tapos na ang Toronto campaign ni Alex matapos ang kanyang round of 16 exit, wala ng Alex Yala match na aabangan ang mga Pinoy fans. Kaya ang tanong, kamusta na nga kaya ang benta ng lumpiang adobo ni Chef? Well, for sure nakakabenta pa rin siya, hindi nga lang katulad pa nung nandyan si Alex. At eto na nga po ang Alex Yala feel. Noong pong may laban si Alex, ganito pong katindi ang mga nanonood. So, ang tanong po ng nag-post na ito, na isang fan ni Alex Yala, I'm wondering after Alex Yala exit, same pa rin kaya na very lively and loud ang audience? May adobo and lumpia pa kaya being served? Sad to say, eto po ang looks ngayon ng tennis court without Alex Yala. Kaya po pala ang kanyang kalaban o katunggali ay hindi sanay ng maingay ang crowd. Dahil karaniwan pag naglalaro sila, wala talagang nanonood. Grabe, ganyan pong magmahal ang mga Pinoy. Ang tanong, nagsisisi daw kaya ang organizer? Kasi walang ticket na bumili. Dahil nung si Alex Yala, talaga namang minuto pa lang sold out na. Walang kita, walang views, at hindi makikilala kung sino pa man ang makakatunggali. Dahil lahat ng nakalaban ni Alex ay nakilala rin social media. Wow, Alex, mukhang makakabalik siya sa tennis court, hindi para magkaroon ng laban, kundi para magkaroon ng exhibition. Yung mga pwedeng maglaro to views, to perform, para lang makita ang mga laro ni Alex Yala. Tingnan natin kung magaganap yan. So, narito nga ang naging say ng isang post. Aniya, shocking, no Yala, no crowd. Toronto goes silent after Alex Yala's exit. In August 2026, Alex Yala's magical run at the National Back Open came to an end with a 6-4, 6-0 loss to Belinda Bencic. The defeat snapped her career best 7-match winning streak and left Toronto's SoBe Stadium eerily silent. And that is what Alex Yala effect and the Filipino unity effect. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.